Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles na kung saan pinuna o pinatutsadahan niya ang report ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa blackmail kuno. Ito. The attorney or the lawyer of Saldico tried to blackmail daw the president to not cancel his passport? Question mark. The guy, meaning si Saldico, the guy can buy his own island somewhere. And yet, BBM, with all his money, cannot hire anyone with half a brain that can think of something more plausible. Ibig sabihin, walang kabilib-bilib ni Attorney Trixie sa report ni PBBM na kunuhay, blinakmail siya ng abogado ni Saldico. May lumapit sa amin, abogado ni Saldico, binablackmail kami na wag na lang namin kansilahin ang passport ni Saldico para hindi na niya ituloy ang papalabas ng mga videos. Hindi ako papablackmail, sabi ng Pangulo. Sa isang kriminal, umuwi ka na, harapin mo ang kaso mo dito. Nung narinig ko ang Pangulo na nag-report ng ganun, umiling na lang ako. Napakababaw naman ng kanilang. Ako naman, outright, hindi ako naniwala na gagawin yun ng abogado ni Saldico. And, totoo nga, nagsalita kaagad, pahayag ng statement si Attorney Rondain na, nandito yung exact word niya eh. Ito, basahin ko ang denial ni Attorney Rondain. Sabi niya, completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. So, between the lawyer and the president, kanino ako mas naniniwala? Mas naniniwala ako dito sa abogado. Kasi kung ako ang abogado, I will never do that. Kasi it's a useless deal. Wala. Paano mo i-blackmail na they are in power? Tapos, nasimulan na yung mainit na bangayan? Na natamaan na, kung ano pa, nasugatan na ang palasyo sa mga inilalabas ni Saldico na videos. Bakit? Kaya pa ba ng blackmail yun? Hindi na. Unstoppable na ito. Sa tingin ko, unstoppable na ang move ng administrasyong ito to cancel the passport, huhuliin siya kahit nasaan siya, all resources ng government ibubuhos para may maipakita ang gobyernong ito, sample ba na makulong. They need someone na mapakulong, and that is Saldico. Kaya, imposible na gagawin yon ng abogado ni yan po, paningin ko lang yan. So, bakit ang Pangulo nag-report ng ganun? Siya, personal, umarap sa taong bayan para siyang anti-Claire Castro na nag-press briefing, although walang media. So, ang hinala ko, mayroong ibang tao na lumapit na nagpanggap na abogado ni Saldico. At naniniwala naman kagad ang Pangulo, kaya ini-report niya. Ganon ang tingin ko niyan. What's the possibility? As of now, ano sa tingin nyo?
Si Saldico, meron na ba siyang bagong passport? Tingin ko meron na. Kaya, no worries na para sa kanya kahit i-cancel pa ng Administrasyong Marcos Jr. ang kanyang passport. Sabi nga niya, no, sabi nga ni Secretary Junvic Remulla sa isang press conference, they believe that Saldico has another passport. Iba ng passport ang ginagamit. Yun ang paniniwala ni Secretary Remulla. And mas naniniwala pa ko doon. Ang hindi lang masigurado ni Secretary Junvic Remulla kung ang pangalan niya is Rene Co pa rin ba o ibang pangalan na. Kaya nga, ang request ng PBBM admin sa Interpol is Blue Notice. Ano yon? Gathering of information. Yung movements ni Saldico. Ganun lang muna. Kasi hindi sila sure kung nasaan siya ngayon. Ako, ang tingin ko kay Saldico, bago siya nagsalita ng ganon, hinanda niya na. Kasi kung nagsalita siya, tapos Philippine passport pa rin, ay talagang, Kung ako si Saldico, hindi ko gagawin yun. Hindi ako magsasalita laban sa Pangulo kung hindi pa nakahanda yung aking mga baraha. Kaya these are just my opinion, analysis, evaluation lang I might be wrong. Bago siya nagsalita, inayos niya na lahat. Kaya nakakuha na siya ng passport, okay na, iba ng pangalan niya, hindi na siya maiipit, di nagsalita na siya. Ganun lang yun. Okay, so, magbasa tayo sa mga comments. Jane Branzuela Abenes, funny, paniwalaan na bangag. Diba? Azunak Merly, ikwento ni BBM sa lamok. Michael Narvaez, can we now call this incapacity? Sonres Kajimo, ibig sabihin wala na sila masyado kakampi ba? Sila sinalalang Manuel Coste. Yan ang problema sa isang tao na ngagba. Akala niya siya lang ang may tamang ginagawa. Hindi niya alam na mga tao na siya ay may tama o nagtama. Okay. Salamat po, Attorney Trexie Angeles, sa inyong obserbasyon. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og gero. Natagaan. Mahal kayo ang panalito no at trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga naay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkoon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apira noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. Wala na gyud. Mga dako na gid kaayo og buslot sulata na gid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na ni Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang ngero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na gyud. Putol-putol na gid ang ngero. Mga bato Kol. Ibang butangan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang ngero.
Nag-usap na gid si Uncle. Na. Karon naman na gid si Uncle sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon, mulan. Pila na katuig na kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat pud sa Ginoo. Salamat ka.